Network Entertainment. Ang payo ko sa mga immortal na nakikinig, na nanonood sa atin ngayon, maghanap kayo ng compromise ng hybrid setup. Kung hindi kaya, i-check nyo yung company na mas aligned sa preference mo. Kasi baka mamaya, gusto pala nila, nasa job site ka. Lalo na kung nagtatrabaho ka sa punerarya, hindi naman pwedeng work from home yun, di ba? So, maghanap ka ng kumpanya na aakma sa preference mo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kumusta kayo mga listeners ng Underpaid, especially yung mga naka-subscribe sa Spotify, sa social media accounts ng Underpaid. Shoutout muna tayo sa mga nakikinig sa inyo dyan, ha. Hello, syempre, ito walang kamatayan na laging nagme-message si Eds. Sabi niya gusto niya makitest drive sa natin sa Suplado Motors. Medyo pag-iisipan namin 'yon, pare. Maraming natutuwa dun sa episode ni Kuya Kim. Thank you. Kila Kuya Shane na nakikinig palagi ng Underpaid. Gustong-gusto daw niya yung Underpaid kasi hindi raw nagbabad words ang mga host ng Underpaid. Ito, noon pa naman niya sinasabi yan. So maraming salamat Kuya Shane at sa mga immortal na nandyan. Ito, babasahin ko rin naman yung mga nagme-message dito sa Facebook kasi baka mamaya sabihin ninyo yung puro Spotify lang kami, no? Thank you sa mga immortal na nakinig dun sa episode ni Jack Logan, yung guesting niya. Shoutout kila Richard, kay Gilbert, at kay Sid. Hello sa inyo, ha. Sila yung mga natutuwa at gines natin si Jack Logan. And yung mga immortal na dun sa nagsabi, may topic kasi kami doon sa isang episode na ano yung mga senyales na meron siyang office romance or may kalandian sa opisina. May nag-comment dito, pag excited raw pumasok sa opisina. Well, totoo yun. At saka yung pagka mas inuuna yung outing sa opisina kaysa yung family outing. Yun, isa sa mga signs yun na meron siyang kalaguyo. O si Patricia, EJ, Felipe, si George at si Genesis D. Hello. Happy listening sa inyo. At sana talagang nakasubscribe kayo hindi lang sa Facebook, kundi pati sa Spotify ng Underpaid Podcast. Pati sa TikTok na rin kasi we'll be uploading new videos about work. Yung mga quotes na inaabangan ninyo, yung mga, naalala niyo yung you are enough na mga quotes, baka ibalik namin yung sa Underpaid. Kasi nga, yung gusto nila ng mga encouragement from us bilang host ng Underpaid Podcast, yung mga immortal na nakikinig. And meron ako na-meet na mga nagtatrabaho sa BPI, nagtatrabaho sa own days na nakikinig ng Underpaid. Shout out po sa inyong lahat, ha. O, ito ng ating letter sender, si Mr. Work from Home. Sabi niya, Dear Underpaid, mas productive ako sa bahay pero pinapabalik na kami sa office. Dapat ba akong sumunod o magreklamo? Mr. Work from Home, maraming salamat. Nagpadala ka ng question sa amin. Sa totoo lang, may mga companies na hindi naman pinapabalik ng Monday to Friday yung mga employees na nasa sa site. May mga araw na work from home. Minsan twice a week lang sila pumapasok sa office. Minsan once a week. Pero maybe you can renegotiate yung terms ninyo sa manager or sa boss na baka pwedeng sa bahay ka na lang or once a week ka na lang pumasok sa office. Kasi kung mas productive ka, mas nagagawa mo yung trabaho mo na maayos, baka mas fit ka na mag-work from home, lalo na kung malayo ang bahay mo. Kasi nga, mahal yung gas, gagastos ka for your clothes, sapatos mo, di ba? Mas malaki gastos pag pag nasa site ka, tsaka yung pagkain ninyo. Dagdag gastos din yan. Pamasahe, pagkain, yung forma ninyo. Minsan,
may mga labas-labas pa company na meetings sa after office na bonding ninyo mas magastos. So I think work from home would work best. Basta ang sikreto lang naman sa work from home, kailangan mabilis yung internet mo, nagre-reply ka pagka nagme-message si boss kagad, no? Para wala silang reklamo pag nag-request ka ng work from home. Okay? Breathe in and out. You deserve peace, and sometimes peace starts with a clean home. With CleanWorks, you don't just get a spotless space, you get mental clarity, professional cleaners, systematic service, hygienic, safe, and stress-free. Let CleanWorks handle the mess so you can focus on what truly matters: rest, family, or just your time. Clean space, calm mind. Book now at CleanWorks PH on Instagram or Facebook, or call 0966-200-6910 to schedule your cleaning. Because self-care starts at home. Kailangan mabilis na internet, maganda yung laptop mo para hindi ka nila sisitahin, lalo na pag may Zoom meetings. Yung face-to-face naman, importante pag may pipirmahan ka mga documents. Okay? Ako, naranasan ko rin yan. Nagtuturo na ako sa UE. I'm a professor sa College of Arts and Sciences. May mga araw na asynchronous kami, which is di namin kailangang pumasok. I give the instructions online and okay naman. Pero if yung usapan ninyo ni boss na 2 times a week kayong kailangan pumasok, minsan kailangan natin talaga sumunod, lalo na kung importante. Okay? O ito na guys, ang ating top 5 pros or advantages ng work from home. Kung nagtrabaho ka nung pandemic, makaka-relate ka. Number 1, walang commute. Tipid sa pamasahe. 'Di ba? Obvious naman, lalo na kung taga Fairview ka, taga South ka, tapos yung opisina ninyo nasa kabilang dulo ng ng Manila. Number 2, mas tipid sa pagkain. Hindi mo na kailangang kumain sa labas, mamamalengke ka na lang. Kakain ka sa bahay, mas tipid. Number 3, may quality time sa pamilya. Kasi nga, yung travel time, dahil nga yung traffic sa atin dito sa Pilipinas, mas lumalala ngayon compared dati. Mas may time ka sa pamilya mo. Lalo na kung malayo yung opisina, di ba? Number 4, you have a flexible work schedule. Yung flexible work schedule na yan, basta tapos ang deadlines, wala kang problema. And number 5, pwede kang naka-shorts sa bahay or naka-chinelas. Lalo na kung may Zoom meeting kasi nakikita lang yung pangtaas. Okay? So those are the advantages, the top 5 advantages kung ikaw ay nag-work from home. Ang payo ko sa mga immortal na nakikinig, na nanonood sa atin ngayon, maghanap kayo ng compromise ng hybrid setup. Kung hindi kaya, i-check nyo yung company na mas aligned sa preference mo. Kasi baka mamaya gusto pala nila nasa job site ka, lalo na kung nagtatrabaho ka sa punerarya, hindi naman pwedeng work from home yun, di ba? So, maghanap ka ng kumpanya na aakma sa preference mo, na align sa preference mo, okay? Productivity is about the output, mga immortal, no? Nasa output yan, nasa yung base sa trabaho mo at hindi base sa location mo kung saan ka nakatira. Alam ko yung mga ibang nasa sales, pinapapunta sila sa office, pero actually mas importante, naka-close sila ng deals, nagpapasok sila ng benta sa opisina. So sometimes it's not about it's not about the location, it's about your productivity, it's about your output. 'Di ba? Kanya-kanya tayo. So lahat 'yan nadadaan sa maayos sa usapan. Okay? Salamat sa pakikinig, guys. Please subscribe to the Underpaid Podcast on all our social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok. We also have Suplado Motors on all social media platforms for your motoring content. News about the latest cars na nilo-launch. Kompleto kami niyan at nandun kami sa mga events. We'll be interviewing more people about their cars and their
what do you prefer? Mas gusto ba nilang EV or hybrid? Suggest din kayo kung sino gusto nyo ma-interview namin or ma-feature namin ng mga sasakyan. Okay? So, please subscribe to all our social media accounts na personal. Ako, Stanley Chi, and syempre, my co-host na si Zardels Reyes, lalo na sa LinkedIn. There you have it. I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.